eto na naman po kami. Good morning mga viewers. Welcome to Farmers Talk 2.0. At saka siyempre, good morning sa ating mga partners online. Miss Ana. Yes, hello. Good morning po. Morning. Miss Rachel, of course. Good morning po. Oh, wow, talaga naman. Good morning, Miss Rachel. Yes. Opo, at ang ating topic ngayon? G4H1N1. Dapat ba nating katakutan? Dapat ba natin itong paghandaan? Malaki bang epekto nito sa ating pagbababoy? Well, magandang umaga pong muli sa inyong lahat at alam nyo naman na hindi pa man tayo nakakatapos sa problema ng COVID-19. Ito po, meron na namang balita na isang bagong strain ng flu na may potential daw maging epidemya sa Pilipinas and it is carried by pigs and then pwede daw itong makatransfer, they say, sa mga humans. Ito daw po yung G4EA-H1N1 or in short, ang G4. Yes, kala ko G-Force yan eh. Yung G-Force. Pala Ay, G-Force. G-Force. Tama. Kaya pakatunog. Okay, so kamakailan nga lang na napabalita, no, na itong June 29 lang yun na na-publish sa isang study ng US Science Journal, yung sa PNAS, or yung Proceedings of the National Academy of Science. So doon na-discover ng mga researchers sa China na meron na namang isang virus strain ng swine influenza. Ito nga yung G4. So ano nga ba yung G4? Ano nga ba? Dinescribe nila ang virus na ito na isang variant genotype 4. So kaya siya G4. And Eurasian avian-like na H1N1 na tumatama sa baboy at di umano may ilang evidence na nakaka-infect daw ito sa tao. Then, pero sinasabi rin ng ilang mga experts at saka ng WHO na itong strain ng influenza virus na ito, hindi naman siya talaga totally bago kasi genetically may pagkakahawig ito doon sa H1N1 swine flu virus na nag-originate noon sa US at Mexico. Yung naging cause ng global pandemic noong 2009. Ito yung swine flu na H1N1. So kung babalikan nga natin, yung swine flu H1N1, isa siyang nakakahawang sakit sa baboy na nagpo-cause ng respiratory illness sa kanila. So noong 2009, nagkaroon ng simultaneous outbreaks noon sa Mexico at sa US kung saan yung first outbreak nito sa North America. So hanggang sa kumalat na siya sa iba't ibang parte ng mundo, kabilang na rin yung Southeast Asia. Yes. So umabot noon sa balita, umabot sa 284,000 yung bilang ng taong namatay noon dun sa pandemic na to. At yung mga naging highest risk na dun sa taong namatay, yung mga hog farmers o hog workers at saka yung mga veterinarians na rin. Mas lumabas na rin sa ilang pag-aaral na yung swine flu virus, kombinasyon daw ito ng virus na galing sa baboy, sa mga ibon, saka sa tao. Tapos nagresulta din ito nung dalawang influenza lineage. Kumbaga parang may pinanggalingan din siyang virus strain na nangyari pa nung mga nakaraang taon pa. So, nagkaroon na rin ng H1N1 virus noon in something 1918. So, kumbaga, bago siya tumulpot ulit nitong 2009. Tapos, kumbaga, yun na rin yung naging similar strain na pinanggalingan ngayon ng G4EA H1N1. So kung noon, sinasabi nga na ang swine flu H1N1 ay kombinasyon ng virus na galing sa baboy, ibon at sa mga tao. Ito naman, ngayon naman sa G4EH1N1, EAH1N1, binubuo naman ito ng tatlong magkakaibang kombinasyon ng virus strains. So ano nga ba to? Yun yung bagong strain na galing sa European at Asian birds. So yun yung EA. Yung H1N1 flu strain na nag-cause nga ng pandemic noong 2009 at yung North American H1N1 na merong genes na galing sa avian, human at swine flu viruses. So, imagine niyo tatlong klase na pinaghalo-halo kombinasyon. Kumbaga mas nag-evolve na siya until such time itong G4 na ito. Okay. So, imagine na lang natin kung anong magiging Tatlo pala yan, ano? effect nito. Yes. So, dahil sa tatlong puwersa to, talagang sa tingin mo pa lang parang matindi, ano? Oo, Kaya, Oo. At saka
pala, para napag-alaman natin na hindi pala to bago. Kumbaga matagal na siya. Correct. Since 2011 pa eh. So, Yes. Yes. talagang medyo 5 years na nakakaraan. Hanggang ngayon naman ay pinag-aaralan pa rin. No? Yes nga. So, base nga dun sa report na nilabas na Proceeding Of the National Academy of the Science, o tinatawag nating PINAS, na itong G4 virus na ito since 2011 to 2018 is sinusubaybayan na siya ng ating mga scientists. Di ba nga, so nagkaroon nga sila ng descendant, di ba, simula noong 2009, tapos yung nagkaroon ng panibagong issue sa baboy. So parang nagkaroon na ng combination. Kaya ang ano is nagkaroon sila, may ginawa silang test. Yung ating mga scientists is nagkaroon ng test na buhat doon sa 30,000 na mga baboy from the 10 countries of China, is ginawa nila ng nasal swab test na halos nakita nila doon, nagkaroon sila ng 179 na in-isolate na mga baboy, at nakita ng ating mga scientists doon na karamihan doon sa mga baboy is meron na nitong G4 strain. So nagkaroon ng bahala yung mga scientists. Kaya ang ginawa nila para ma-contain ito, yung mga nag-aalaga ng ating mga baboy, yun din yung kanilang mga tinututukan sa ngayon ng ating mga scientists. Kasi nga, so, dahil nga dito sa nakakabahalang sakit na ito na maari possible daw na magkaroon din ng pandemic sa ngayon. Oo. Kasi ang nangyari dyan, base sa mga nasabi nyo, mga partners, nagkaroon ng genetic mixing Yes. o reassortment. And titignan natin, paano ba ito na itatransmit, no? Yes. Kasi yun, nasabi na natin yung pinagmulan. Paano naman ito nakakapasok? Paano ito nagtatrabaho sa loob? Okay, so ang H1N1 G4 is a respiratory disease. So, natatransfer po yung virus through respiratory secretions. Ayun. Mga coughing, sneezing, sa mga mucus na nilalabas when you do. Tapos, kumakapit rin siya sa surface. And at first, you won't see the symptoms. Mga 2 days to 1 week before you see the symptoms. So, ang nangyayari po kasi, yung name na H1N1, it comes from the proteins outside of the virus. H stands for hemagglutinin, and N stands for neuraminidase. So, yung hemagglutinin, it binds to the sialic acid outside of our cells, sa may cell receptors, and the neuraminidase cuts off the sialic acid. And ang hemagglutinin, it binds to specific sialic acids sa mga cells which are dominant in a respiratory system. Kaya So, those sila are- usually Those are receptors. Yes. So, yung mga virus, namimili sila ng cells. Yung cells na pinipili ng H1N1, it's dominant within our respiratory system. Oo. Ang nangyayari naman po, kaya lagi nagkakaroon ng genotypes, like bagong strains every 2 to 3 years pagdating sa influenza A viruses. Ang nangyayari po dyan, yun nga, sabi niyo po ni Miss Annie, there's reassortment. It mutates as it multiplies. Yes. And kunwari may isang cell, tapos may multiple viruses, influenza viruses, papasok sa cell, magkaka-antigenic shift siya. Magme-mix yung Genic shift. genetics, yung genetic information. Kaya, yung ibang H1N1 viruses, they test if it can go to different animals and humans as well. Kasi pag nag-mix yung genetic information, what happens is there is a possibility na yung genetic information will provide a reconfiguration of the proteins outside of the virus that can enable it to bind to the receptors of human cells. Yes. Kaya yun po. So, pero hindi pa naman po proven that it can go from human to human, but it mutates nga po. So, There's a danger. there's a danger. But do not fret. Yes. We will discuss about that in a little while. Yes, of course. Miss Anna? Yes. Kumbaga parang simplihan na lang natin. Yung transmission parang as simple as sipon na
bumahin ka or nag-sneeze ka, kung infected yung, kung meron ka ng virus tapos napunta sa other person or sa animal, iyon, magkakaroon ka agad. Kasi yung maraming information about the external kung paano nag-process yun. Pero as simple as pag nag-sneeze ka at the virus, simple as sipon, parang gano'n lang yung mode of transmission ng virus eh. Kakaiba kasi itong ating G4. So, yung sinabi na nga kasi kaya naging G4, 2 or more influenza or virus na nag-mutate na o na yung sinasabi ni Miss Ali na reassortment. Yun yung processing na develop nila na nakita nila iba-ibang virus kaya naging G4. Yung different genes. Tapos nang reconfigurate ng genetic materials. Parang ganun kasimple. Yun lang. Ganun lang sa atin as ordinaryong tao. Parang may sipon ka, bumahin ka, yun, nag-transmit sa kabilang person, ayun, mai-infect ka. Parang ganun lang yung mode of transmission. Pero sa study naman, ay sabi puro pangunahan ko na wala pa naman sa study na for 5 years, wala naman human to human transmission. Yan naman yung kagandahan dito. O ito naman yung pinaka good news. Ayan. Yes. At dahil nga sa ito ay G4 at ito ay influenza, sabi nga, sinasabi ng mga scientist na sa pag-aaral pala nila, ang ginagawa nila dyan, tinitignan nila yung mga combination nga na sinasabi natin, yung genetic mixing, which is reassortment in other words. So, ang mode din pala ng paglilipat o pagkalat, pagtatransmit ng virus na ito na influenza, which is very easy daw talaga na makuha ng hayop at ng tao, no? Influenza A, no? So, anong nangyari is halimbawa from avian or bird, katulad ng SARS, nagsimula yun sa bat. Tapos, ang naging intermediary host or animal ay yung civet cat. And then, napunta na sa tao. Sa MERS naman, yung isa pa pong strain na nabalita natin nung araw, na talagang naging malubha, ay nagmula sa camel di umano and then go straight to the human. So, meron din silang mga kombinasyon na pinag-aaralan para po makabisado natin na sa malayong panahon ay merong mga influenza strain na iba-ibang lumalabas katulad ng G4 ngayon. Ang mode pala nito o ugali ng mga virus na ito pwedeng mangyaring avian and then to direkta na do sa host na animal. And then pwedeng pumunta sa tao. Or yung tao mismo na sinalinan ng virus ay magbalik yung virus doon sa mismong animal na pinanggalingan niya. So, nagkakaroon na ng dalawang virus na combination. Or, magmula sa bird, punta sa pig, and then punta sa tao, and then babalik. So, marami hong kombinasyon na nangyayari minsan. Kaya diyan ibinabase ng mga scientists pala na kung may posibilidad na ito'y lumipat uli mula sa tao sa tao. But there is a potential according to them, but some scientists ay hindi sila naniniwala mangyayari 'yon. But some naniniwala kasi ang paniwala ng ibang scientists, influenza 'to eh. So kapareho ng sa pig at sa ang sistema ng pig at saka ng tao, respiratory. So pwede talagang malipat din na tayo kasi meron ding influenza, di ba? So nagkakahawaan din tayo. So may posibilidad di umano na ganon. But then sabi nga, hindi tayo dapat matakot. Although sabi nga nila, ang epidemya, ide-declare lang nila yan na merong epidemya kapag human to human transmission is nangyari na. Pero meron tayong mga pag-iingat dyan, bibigay namin tips sa inyo ng mga simple lamang po. Yes. So, unang-unang binibigay natin dyan as a tao na nag-aalaga ng animals para maiwasan natin yung ganong transmission is unang-una is alagaan natin yung ating animal, bigyan natin ng proper na nutrition at the same time magkaroon tayo ng proper hygiene sa ating farms. So, paano natin gagawin yan? For example, nakapagtapos ka na ng unang batch ng iyong pag-aalaga, bago mo siya lagyan is
i-disinfect mo muna yung iyong kulungan. Yan, mahalaga yan. Paano mo di-disinfect? Pwede kang i-brushan mo muna ng mga sabon yung iyong kulungan. After niyan, pag natuyo mo na, pwede mo lagyan ng Clorox. Kasi ang Clorox, isa yan sa nakakapagbigay ng disinfectant sa ating sa virus para mamatay yung bacteria, virus. So, paano? Meron tayong ratio na binibigay na according to the internet din na binibigay sa atin. So, sa isang 1 gallon ng water, pwede kayo maglagay ng 2 tablespoon to 3 tablespoon ng Clorox. Tapos, yun po yung gamitin yung pang-disinfectant. Pangalawang proper na pwede natin gawin na dapat ugaliin natin, mapamalaking backyard man tayo or maliit, kapag may dumating na hayop sa atin na bago, so wag muna nating isama dun sa mga karamihan. Magkaroon tayo ng quarantine period para sa ating mga quarantine alaga. din pala sila. Yes. Tapos bago natin siya ilagay doon sa ating mga alagang hayop para maiwasan yan. Kasi sayang naman yung ating puhunan kung magkakasakit lang din naman yung ating mga alaga at hindi natin mapapakinabangan. Yes. Yes. Miss Ana. Oh yes, dagdag information, ano ba yung ordinary Sunrox? Pwede natin yung gawin as disinfectant. So, kasi using 50 ppm for hand disinfection, pwede yan sa ating mga, lalo na ngayon, yung COVID, pwede natin i-apply yan. Pwede rin natin apply sa ating mga kulungan. Kasi as simple as 50 ppm, pwede tayo mag-disinfect sa ating mga kulungan. Pwede yun. Ang gagamitin po natin yung ordinary. Wag po yung may scent, yung ordinary Sunrox. Yan po. Yes. Yun po yung ating pwedeng gamitin. Hindi naman nakakaano yun, Miss Ana. Kasi kadalasan nakikita natin sa Facebook, sa social media, tanong ng mga nag-aalaga, pwede bang may baboy kapag tayo nag-disinfect? Kasi naman yan Sunrox hindi naman ganun kaano yan. Tapang. Kasi nga kaya nga natin yan Is, alimbawa, kukuha tayo ng 0.0 ml na Sunrox is equal to 50 ppm yun. Na pwede natin i-disinfect, alimbawa, lalo ngayon sa pagkain. Pwede natin ilubog yung pagkain. After yung hugasan mo lang, nasa-sanitize na yung ating pagkain. Pero kung kung hindi disinfect natin po yan, pwede nating doblehin. Halimbawa, 0.9 ml gawin natin as 1.8 ml sa 1 liter. Pan-disinfect naman doon sa ating mga ating kulungan. Pwede yan. Yes, Ayan po. So, kasi di ba ngayon, hindi na rin tayo nakakasigurado sa ating mga nakukuha sa grocery, sa palengke. So, pwede natin gamitin na sanitize yung ating mga pagkain. Kasi, matutorelate naman natin yan yung ating sarili. Doon sa 50 ppm. Ayan. At saka naman sabi nga ng mga scientists na nag-obserba doon sa nangyari na, 'di ba, infection doon sa G4 sa China, yung mga direktang may direct contact, 'di ba, yung mga workers, of course, the vet is in danger. So, doon dapat kailangan tibayan natin ang immune system natin. Tayong tao, 'di ba? So, paano? So, proper nutrition, proper pagkain po ilagay natin sa ating katawan. At the same time, kung may nararamdaman po tayo na medyo nanghihina or medyo may sipon tayo, kung maaari, wag na rin tayong lumapit dun sa ating mga alagang baboy. Kasi baka mamaya ikaw din, di ba, yung strain nga, nahahawa mo din yung hayop. Baka mahawa rin yung alaga mong hayop. Kung may lagnat ka na, mahahawa rin siya Oo, kaya wag ka na muna. Kung maaari, iwasan mo muna yung inuupo ka, sinisipon ka. So, ipaubaya mo muna sa iba yung gawain yun para hindi ka makahawa sa mga alaga mo. And for mga respiratory viruses, ang minimum requirements nila or advice nila is to wear masks. Kasi yung sa respiratory nga, hininga. Yes, yung transmission. So, it's better if you cover it. Kasi hindi lang po ikaw nahahawa, pati po yung mga hayop. Correct. At saka You yung have to protect them as well. Yes. At saka yung mga ginagamit natin sa ating farm, so panatilihin din natin, linisin din natin, disinfect natin bago natin gamitin sa ating mga alaga. Kasi kada araw nagbabago, hindi natin alam kung ano yung virus, yung bacteria na dumadating, di ba? So mas maganda na bago natin gamitin sa kanila is linisan muna natin. Yes, oo. Alam nyo, hindi pa man tayo nakakaalpas, sabi nga, dito sa
ating nararanasang coronavirus, ano? Ngayon, kung sinasabi nila na meron pang isang aatake sa tao na mahahawahan ng influenza strain, na ito yung G4, no, na galing sa hayop, nakakalungkot isipin, di ba? Yes. So, lumalabas na talagang patibayan na lang ng immune system to. And iugnay ko lang ito ng kaunti para tayo maging matibay, hindi tayo maapektuhan ng G4 na ito. Yung sinasabi nilang dapat ay mataas ang immune system mo kaysa sa ordinary. Yung karaniwan. Hindi ba sa pamilya kapag meron trangkaso yung isa, hawa-hawa na yan? Yes. Pero merong isa na maaaring hindi tablan or tinablan pero hindi siya katulad nung kasama niya na nakahiga na talaga, bedridden. No? So you see, that person is mataas na mataas ang kanyang immune system. And then, talking about the coronavirus and of course the G4, kung sakali man, para tayo'y maging handa. Yes. Gaano kahalaga ang pagpapataas ng immune system ng isang tao? No? Doon muna tayo sa tao bago doon sa baboy, ano? Kasi kadalasan natuklasan nila na merong namamatay, nauuwi sa pagkamatay, yung tinatamaan ng mga ganitong influenza strain na galing sa hayop, which is a zoonotic disease. And most of our disease is zoonotic. Ibig sabihin, nanggaling po mga kaibigan sa hayop. Diba? So ito, ang nangyayari pala, natuklasan nila, which is related ngayon sa ating coronavirus din, is yung po palang ating mga macrophages, yung ating panlaban, yung antibodies natin, no? Pagpasok ng sakit sa atin, halimbawa virus, so siya ang unang nasa gwardiya yan, nasa fence, sabi nga ni Miss Ana dati. First line of defense. Yes, first line of defense. Ang problema lang pala, nagkakaroon po ng tinatawag na cytokine syndrome, storm syndrome, which is, nagpapakamatay mismo yung cell natin sa takot niya, na siya'y maapektuhan at balutan o mapasok ng virus. So, yung mga namamatay, natuklasan po ito mismo ng mga doktor at scientist sa mundo, na yung namamatay pala sa coronavirus is because yung kanilang mga cell is talagang dumami ang namatay nung mapasok na nung virus. So sa dami na nagpapakamatay na cell na ito na natatakot mapuntahan ng virus, is bumibigay na ang kanyang immune system. So namamatay. So this is the same with G4. Para tayo maging handa at hindi tayo dapat matakot, talagang labanan lang ito ng immune system. So, kailangan pataasin po natin to para hindi magkaroon tayo ng parang autoimmune disease. Yes. Diba? So, ito ho ay hindi dapat katakutan tong G4 na ito kasi kailangan maisip natin na kumain tayo ng madami, masustansya. Oo. Hindi marami na puro Kakain tayo ng madami, pero wag lang kanin, ha? Dapat Yes, parang ako yun. At saka kung napapansin nyo po, related also with the G4 and the coronavirus, which is experiences natin ngayon, na sinasabi na ngayon recently na tayo ay lumayo. Hindi na kasi epektibo yung 1 meter. Kaya kita nyo na balita na sinabi bawal na mag-usap sa mga public transport. Kung kayo updated po sa balita natin, lalo na kahapon. Because natuklasan pala ng mahigit 300 scientists, o almost 300 pala, sa 332 countries, I think, no, na ito palang coronavirus, which is also a virus katulad ng G4, kaya nire-relate natin dito, is hindi lang sa cough or sa bahin kumakalat. Yes. Ito pala kailangan suspended sa air din pala ang virus. So, itong G4, kailangan paghandaan natin to na hindi tayo maapektuhan, which is, ang virus pala nananatili ng mga 3 to 4 hours on air. Tapos, itong coronavirus, sinabi nila na 13 feet sa pagsasalita lang. Katulad ko, malakas ako magsalita. Depende daw sa malakas magsalita yan. Nakakarating hanggang 14 feet ang droplets. So, pakita natin tong diagram, which is related sa ating tinatalakay ngayon na G4. Nakita niyo yung difference ng droplet and airborne transmission? Pag droplet lang na nagbahin ka, umubok ka, ayan, ang lalaki pa, more than 5 microns.
ang laki ng droplets. Compared sa airborne transmission na halimbawa, coronavirus or G4, kung sakali man, nagsalita siya. Yung tiny particles na yan is less than 5 microns. Ang buhok, 60 to 120 microns. Could you imagine, masyadong maliit ito. Yes, so hindi mo alam na nandun siya. So, hindi lang ubo ngayon ang pinag-usapan, kundi pagsasalita. Yes. Oo. So, huwag kayong magtaka na mga ilang araw lang, ibabawal na sa atin yung 1 meter. Which is kasi pagsasalita rin pala, yun. Hindi ba ibabawal na yung hello? Ganun na lang. Hindi, dapat nakamask. Kailangan na lang ng todo. Dapat nakamask ka. Kasi Yeah. itong G4 na pinag-uusapan din natin, virus din po ito mga kaibigan. So, kailangan lang tayo maging handa. No? Maging handa, wag basta matakot. Handa lang tayo. Of course, influenza to. Lagi naman tayong merong minsan influenza, di ba? Yes. Sumusulpot-sulpot lang. So, patibayin lang ng immune system. Of course, the hayop, kailangan natin patibayin din. So, ang important po, not just for humans and also for animals, yung immune system nga po. Yes. So, that's where the technology comes in because it greatly strengthens the animal's immune system. Hindi lang po pag tuwing may H1N1 G4 na susulpot, but all kinds of diseases. Yes. So, instead na matakot, paghandaan natin, di ba? Yes. So, kapag hanggat wala pa yung mga dumadating na mga virus na yan, so, maghanda na tayo. Pataasin na kaagad natin yung immune system na ating mga alaga. At the same time tayo, bigyan natin ng proper nutrition, di ba, Miss Ana? Yung ating mga Yes, alaga. ang sabi nga daw, maski din sa akin, protect yourself, huwag magpanik. Ayun. Kasi minsan tayo, pag may ganito, kasi syempre marami na nangyari sa buong mundo, maski dito sa Pilipinas, di ba? Ang una natin naisip, panic, pero dapat unahin natin na protection na yung sarili at sa mga dun sa mga farm at the same time, di ba? Ayun. At saka yun nga, lagi sinasabi din na huwag matigas ang ulo. Kumbaga ngayon kasi, sa panahon natin, i-adapt na natin yung new normal na sinasabi nga, na isama na natin sa safety measures natin. Lagi tayong magsuot ng mga protective personal equipment or yung mga basic na face mask. Lalo na syempre, kung meron tayong inaalaga ang mga hayop, ganun din. Kumbaga, i-spare na rin natin sila sa possible na na mapasukan sila ng virus. So kung hindi maiiwasan na wala tayong ibang maaasahang tao na mapagbabantay natin doon sa inaalagaan, at least man lang lagi tayong magsuot ng mga PPEs natin bago tayo humarap doon sa alaga natin. Yes. At kung maaari, kung halimbawa may lagnat tayo, kumbaga pakupain muna natin na mawala muna yung lagnat natin bago tayo mag-assist doon sa mga hayop. Yes. Tama yun. Uy, konting patalastas lang. Iniisip ko kasi, kung itong G4 is parang related to do sa COVID, Yes. possible ba? We're Possible also ba yung thinking mga- that. Oo. Kung magkaganon, syempre mangangamba yung ating mga mag-aalaga na baboy. Posible ba lagyan natin ng shield? Yung face shield ng mga baboy. Tapos, hindi, imbis na magkakaroon sila ng isang penny stand, lalagyan ng mga partition para hindi naman sila Oo, may mga barrier. Possible. Akin medyo future, iniisip ko lang. kung Baka sakali. yan ang iutos ng DA. O baka diba? naman, Parang ito yung new normal sa farm naman. Kasi ito nagagawa na natin sa tao eh. Oo. Possible. Sa akin Yes. yun yung na-imagine ko. Yun lang, opinion ko lang yan. Oo. Actually, iniisip din natin yan. Pare-pareho. Kasi nga, dahil sa sinabi rin naman ng mga scientists na pwede ito mag-mutate, once na nasa air na yan, tapos may nakabangga na ibang kung ano mang particles yan, may nabuo na Possible. namang ibang animal dyan. I call that animal. So, Yes. hindi na bago. Actually, nung Yes, araw pa, oo ganyan na, nga. di ba, So, sa buhay parang- natin. Siguro, kung maririnig mo kung sino po, di ba, magkakaroon tayo ng idea, baka pwede. Oo. Ito, para at least may iwasan. Oo. Pero at least kailangan pa rin ng mga matataas ng immune system sa ating mga alaga. Yan. Yes, correct. Because ang virus, tumatama naman talaga sa hayop di ba? Katulad ng alaga natin baboy. Mag-alaga lang po tayo kasi ang virus, kung mapag-aaralan nyo,
ito either pumapatay ng cell, no? Kaya nagkakasakit yung hayop, or nagdi-disrupt ng cell function. Yes. So, yung yung dalawang ganito, pwede namang hindi mangyari kung may technology tayo. Yes. 'Di ba? Yes. So, sa hayop, meron po tayong proteksyon. Sa tao, gawin natin lahat ng pag-iingat natin. Yung sinasabi ni Miss Ana, parang ano lang to, brainstorming lang to. Yes. We don't intend to Yes. manakot. Ano ho, mga kababayan? Don't Parang, panic po. oo, parang ano lang. Iniisip ko, hindi kaya itong COVID, anak ng G4. Kasi, since 2016, nangyayari na yung G4. G4, yes. Nung ibalita yan, sa China, no, nang ibalita yan, siya naman katindihan na ng COVID. Yes. Kaya, nung ipasok ang report, hindi na gano'n napansin. Although, nangyayari na pala since 2016. Yes. Diba? Yung infection. And then, ito namang iniisip natin na posibleng pantao na G4, baka may isa pa. So, lahat ng yan posible. Oo. Kaya baka lang, maging hindi naman G5. tayo dapat na basta natatakot lang. Isipin nyo na, ganito pala yan. So, laging ganito ang gagawin ko. Every time kasi pwede may mangyari. Any minute nga, pwedeng apat agad ang malikha, di ba? Nag-mutate kasi Yes. sila lagi. Yes. So, itong influenza strain, napakadaling magbago. Sabi ng mga scientists, kaya nga nagtatag sila ng maraming center sa buong mundo na nagbabantay lang lagi sa tuwing may pagbabago sa influenza. Yes, and they also make vaccines almost every year. Yes. Kasi lagi nga nagbabago yung yung virus. Nag-update sila. Yes, nag-update yung virus to be stronger to fight against us. Kaya they always make vaccines. Kaya it's better na kahit walang vaccine, we can fight it. Yes. Yes. Okay. Tignan natin lang ito. Parang discussion natin. Nakikita nyo po yung nasa kaliwang bilog. Turo mga natin yan. Yan po ay tuldok. Tuldok yan. So, pakita lang natin, palakihin natin yung tuldok ng 1,000 times magnification. Yan. Tuldok ho yan. Pinalaki lang natin. Ngayon, yung pong sabi nating bacteria, ayun muna, yun. Ayun yung maliit. Ito? Yan. Yan, bacteria ho yan, di ba? Kung yung tuldok maliit, yung bacteria ganun kaliit. Ngayon, i-magnify natin. Palakihin natin yung bacteria ng 75,000 times. Ayan po ang sukat ng bacteria. Pero, yung virus, influenza virus, ay ganito ho kalaki. 100 nanometer. Tama ba ako? Yes. NM. So, ganyan po kaliliit yung mga virus na tumatama sa hayop at sa tao. So, napakahirap talagang makita. Small but terrible. Yes. So, nakita nyo, so dapat natututo rin tayo sa mga pangyari sa ating paligid. Para ho naman, hindi tayo para bang nagugulat na lang or mapinsala ang hanap buhay natin. Hindi tayo mapipinsala. Yes. Kasi may mga technologies and innovations tayo, plus your nutritious feeds na kailangan ho natin. I would like to add din, kasi 'di ba, yun nga may possibility daw na pumunta sa humans yung virus. And alam ko madaming diet ngayon because we all want to become slim, ganon. Pero it's important to eat everything but not too much. Yes. Kasi yung sa mga food, we all need a little bit of something in everything. Carbohydrates not that bad. Yes. Fats not that bad. Protein very good for our bodies. But carbs and fats are also important. So wag po natin iwasan to. Wag po tayo yung parang sobrang onti lang yung portions. Teka. Yes. Saan kayo natin? It's important to balance. Miss Ana, you're talking. Yes, kailangan ko yung fat. Pero ako kumakain na ako kahit konti. Saka yun nga, pag may technology na yung ating alaga, so yung sa baboy, pag kinain natin yung karne niya, mas kumbaga makakasiguro tayo na malinis at ligtas natin kainin yung baboy. With good So, di mas cholesterol. kumbaga yung fear na kapag nakain natin to. Tsaka kumbaga yung sa mga studies na rin kasi, hindi naman natin siya ma-acquire yung virus through sa pagkain ng baboy. Then much more pa, kung naka-technology yung ating kinakain,
mas makakasiguro tayo na healthy yung ating kakainin. So, hindi Oo. tayo mga conscious na malaking portion ng taba yung makakain natin sa baboy. So, yung mga Correct. diet conscious dyan, safe na. Yes. Kaya natin sinasabi yun sa kalusugan ng tao kasi wala akong mag-aalaga pag ang tao di ba? Napakahina ng resistensya. Ayan. And then, of course, the baboy. Kailangan niyang mabuhay tayo sa ating kabuhayan na ito, kumita tayo. Bukod doon sa mga Clorox sa sinasabi nila, kung wala po kayong pambili, siguro naman may asin. Yes. O kung malapit kayo sa dagat, makakabuo kayo ng asin. Yung asin ho, pwede ho nating pang disinfect. Yeah. Ihalo nyo sa, Saboy nyo. isaboy nyo, ihalo nyo sa tubig. Tubig dagat. Oo, kasi may Pwede rin, kaya lang mamumuo yun eh. Mamumuo. So baka himurin nung ating Baboy. kailangan nila yun, pero hindi ganun kadami. So pandisinfect lang talaga ng kulungan. And of course, kailangan din po nating i-minimize ang wetness or damp, yung pagiging damp nung sahig. Sahig, Naku, lagi yes. natin problema yan kahit naman hindi G4, no? Yung sakit. Laging basa ho ang sahig, mali ho yun. Hanggat mari sabi ng mga vet, laging tuyo. At yung dumi, hindi ho dapat nababasa para hindi mangamoy. So, para hindi kayo mapasara, para tuloy po ang ating paghahanap buhay. Yes. Tama po yan. Yun, di ba? Ngayon, may tanong yung isa nating netizen. Ang sabi niya, Sabi ni Jerry Barcinilla, ang talakayin nyo kung paano mapa-stable presyohan ng backyard livestock sa baboy. Mahal ang feeds, mura ang kuha ng baboy, laking epekto sa hog raiser. Miss Ana, Yes. ano masasagot mo sa kanya? Ang tanong lang natin is taga saan kaya si Sir? Kasi parte dito sa ating sa Southeast, mataas ang presyo ng baboy. Oo nga, ang tataas So, na eh. yes. Oo, alam mo, para ma-inform lang tayo, dito sa parting Batangas, 165 to 170 live weight yan. Yan yung presyo ngayon. Yan po. Kasi medyo shortage talaga tayo ng baboy. Pero pwede naman po yan. Meron naman tayong mga technology katulad ng i-recommend po namin yung 1:5. Talagang 30 to 50% na di-discount po doon sa ating mga feed costs. Ayan po. Saka hindi lang naman yan. May mga paraan po tayo. Mag-message lang si Sir kung may mga raw mats na pwedeng mabilhan sa kanila. Pwede natin siya bigyan ng free formulation na makakatulong sa feed cost niya. Ayun nga, mas recommend kasi natin yung 1:5. Talagang medyo mababa yung magiging cost ng presyo ng feeds niya. Ayan. Correct, oo. Bukod po doon ay siguro yung magtanong-tanong tayo. Gamitin natin ng social media. Ang daming platform na pwede nating magamit para po makapag-inquire kung sino kayang pwedeng humango sa atin na maganda-ganda o makigrupo tayo doon sa mga iba pang nag-aalaga para makakuha tayo ng magandang presyo. Yun. Yes, oo. So- Pwede siyang pumunta siya sa Lato, di ba? Yan. Maraming mga info na pwede siyang makakuha. Kasi sa Lato, talagang medyo supportive yung mga netizen dating dyan. Talagang nagbibigay sila ng mga information about sa mga farmers. Yes. Oo. So, paano ba ang pagpunta dyan sa Lato? Nabanggit na rin lang. Okay, sa mga hindi po alam kung ano po ibig sabihin ng LATO, LATO stands for Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization. So, punta lang po kayo doon sa Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization and press join group. And pasok na po kayo sa group. You're a member of LATO. Yun. Nakapasok kayo, pwede na kayo Ganun lang mag-comment kasimple. dun, sir. So, doon po ay meron din tayong mga nanonood ngayon na hindi pa member. Mag-member ho kayo. Makakatulong din kayo kung kayo po'y sanay na sa farming. Pwede kayong makapag-share ng mga valuable information sa ating mga kapwa magsasaka at gustong mag-alaga. Yes. Yes. Mhm. So, itong G4 in short, dapat bang katakutan? Hindi. Hindi. no. Hindi. Pero, yung paghahanda, nararapat Dapat, yun. yes. Oo. We shouldn't Yes, panic, oo. but instead prepare. for Prepare it. tayo. At saka wag din ho kayong uurong sa pagkain ng baboy, karne ng baboy, lalo na po kung alaga natin. Yeah. O, alagang Pilipino. Oh, yes. 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 Alagang Pinoy, ano.
So, marami ho kasi ngayong mga baboy na imported, pero nasa sa inyo, free will nyo yan. But sa aming opinion, sinasuggest namin sa inyo na sana hanggat mari po yung ani ng ating kapwa, kung alaga man yan ni hayop, isda, o ani na mga tanim, yun po una natin tangkilikin. Yes. Maganda Tulungan po muna yan. natin yung locals. Correct, okay? So, ano bang maiiwan nating mga information or message sa ating mga nanonood ngayon tungkol sa balita na ito na G4? Miss Rachel, unahin natin. Ayan. Siyempre, importante, unahin, ang sinasabi nga, prevention is better than cure. So, kahit ngayon na hindi pa naman talaga siya laganap, at kumbaga, hindi pa naman enough studies para masabing talagang magiging pandemic siya or magiging dangerous sa atin. Pero, yun nga, sa ngayon pa lang, maghandaan na natin na ma-prevent yung mga ganyang klase ng virus or ganyang klase ng disease. So, syempre, i-practice natin yung mga proper biosecurity sa ating mga farm. Yes. At syempre tayo, yung cleanliness sa sarili natin, tayo mga hog farmers, tayo mga workers, at kumbaga i-practice na natin na laging panatilihing malinis ang ating sarili at syempre ganun din sa ating farm. At yun nga, yung kagaya ng mga nabanggit kanina, lalo na kung hindi may iwasan na magkakaroon tayo ng magiging masama yung pakiramdam natin. So syempre, common sense na rin na dapat alam natin na iwasan muna natin din na maging close in contact sa ating mga alaga para maiwasan din na mahawahan sila. At the same time, yun nga, kung ano yung mga basic na safety measures na pwede natin i-practice sa ating mga farm, mapabackyard man yan o malakihan. So, i-consider natin. So, huwag natin ipagsawalang bahala. Ayun po. Ayun. Miss, Ayun. yes. Hindi pa naman tayo tapos pero kinukuha na natin sila ng message, ano? Miss Ana. Yes, sa akin naman halos nasabi na lahat. Ang sa akin lang is may mga technology tayo na pwede naman natin gamitin o pwede natin na-explore. At ayan nga po, na andito ang Team Atobi at ang Atobi technology para makatulong sa mga ganitong scenario or mga infection. Kasi sa mga lahat naman na gumagamit nito, is maganda yung nagiging effect. Kasi talagang tataas yung immune system, hindi lang yung pagbigay natin ng mataas na sustansya. Minsan kasi ang mahirap kasi hindi masyado na-utilize ang katawan ng hayop. So yan ang kailangan. So paano natin mapapataas yung immune system kahit nagbibigay tayo ng mataas na nutrisyon, hindi naman masyado ma-absorb o ma-utilize ng katawan ng hayop. So ito naman, kaya ito yung aming nilalatag or nasasuggest na ang ginagawa ng technology at ito. Oh, yun. Okay. Basahin natin yung mga message dito. Yes. May tanong din may tanong. Sabi ni Sir Tata Heart Dinusta, can you suggest what can hog farmers do so that we will not lose much? Mm. Ayun. Miss Ana. Ayun, nabasa ko rin si Sir Tata Heart Dinusta. So kasi kaya ganito, 100 pesos per kilo yung live weight lang sa Iloilo. Napakababa. Meaning siguro maraming baboy sa Iloilo. Kasi dito sa atin sa South Luzon, kakaunti. So ang simple lang, pwede naman nating kumuha ng howler na hindi tayo babaratin. Kasi minsan, yung howler natin, binabarat tayo So, possible na kumuha tayo ng magandang howler, yung kukuha ng magandang presyo sa ating mga baboy. Ayan, pwede tayong mag-market or slaughter natin sarili natin at ibenta natin. Ayan, tapos gumamit tayo ng medyo mababang presyo ng feeds. Ngayon, sa bagay sa ngayon, wala nang mababang feeds na mabibili. Halos lahat tumataas. Ayan, sa nakikita ko, iyon ang possible na pwede natin gawin. Oo. Okay. Then from Mark Bildad, Atobi has been shaping of the destiny and abstract growing of indigenous belief system of the Filipino nation. Thank you, sir. Thank you. Henry Lansangan. Okay po ba sa buntis na baboy ang Atobi? Opo, sa lahat po ng stage growth at saka sa growth stages ng baboy at saka sa kalagayan, buntis, hindi pa buntis. Pwede po.
Sa lahat po nagtatanong kung paano po magpa-member sa Lato, so Miss Ali, pakiulit po. Okay, so wala pong website ang Lato, but we do have a Facebook group where everyone can interact there. And we also have a Facebook page. Pero yung sa Facebook group po, punta lang po kayo sa livestock, space, agri-aqua, troubleshooters organization, and join group lang po kayo. Tapos member na po kayo. Yun. Oo. Oo. And sabi ni Ma'am Marco, sa Nasindot Dalinok, mas enjoy watching Farmer's Talk 2.0. Oo, pag kasama daw Yes. guest si Sir WBA. They're requesting Yeah. his presence soon. Yes. Okay. Batiin natin to diretso si Marcos Jacinto Dalinok nga is from Bulacan. Okay. Good morning. Si Dikin, pa-shout po beautiful ladies of Bimbertex. Ayan. Miss Alu, good morning. O Christopher Hineta. Ayun na, yung binati natin. Yes. Gina May Tarayo, Ramilo Rodriguez, Henry Linsangan. Sabi ni Sir Reynaldo Bellanosa, yes po, mahal ang feeds, tapos barat ang mga middleman, sila lang ang kumikita. Yes, oo. Yun ang problema kasi live weight bababa, tapos pagdating natin sa palengke, magkano? Mataas. 240, 260. 280 na Ayun. Miss Ani. Miss Masakit. Ana. Oo. Pero may nakikita tayo mga presyo kahapon, ano? Napakatataas ng presyo nila. Iba-iba yung pork producers. Yan. Siguro makipag-ugnayan din kayo, no, dun sa ating mga nag-alaga ng baboy, sa mga grupo na ito, para ma-connect kayo doon sa mga nagbibiyahe na ito na maganda bumili. Kung tutusin tayo, nagbebenta, dapat nagsiset ng price. Yes. Hindi yung bumibili. Yeah. Napakabaliktad talaga. At saka, sir, kung sa tingin nyo naman ay medyo mababa yung kuha sa inyo, maghanap po kayo ng iba na kukuha sa inyo. Yes. Para naman po ma-compensate din yung lahat ng gastos nyo. Or, They win, lose. yes, katulad sa Lato, inihikayat natin yung mga kababayan natin nag-aalaga na i-group yourself Yes. no sa mga parang kayo na nag-alaga, kayo din ang mag-iisip kung paano yan maibiyahe. Yeah. Kumbaga, ganun po. Kailangan lang talaga magkaisa. Minsan nagkakanya-kanya. Dapat fair. Fair trade. Yes. Good morning kay Jason Banlat. So, kung may tanong po kayo dito sa ating tinilakay ngayon, pwede pa rin naman kayong mag-post po ng message at magtanong at kahit sa ibang bagay. So, hindi natin to dapat ipag-alala kasi kung iti-trace nyo yung G4, ilang porsyento lang naman ang tinamaan at hindi pa namatay. Yes, oo. Diba? Napaka-negligible naman siya. So, there's no reason for us to panic or matakot. Kaya lang natin tinilakay ito is para tayo maging handa at hindi tayo maunahan ng mali-maling mga balita Yes. or maling mga Information. yes, kung ano-anong mga Yes. To spread Huwag awareness masyado lang. mag-panic. ayan. So, hanggang dyan lang po. Yes. Ayun po, kung may mga katanungan po kayo regarding po doon sa mga presyo at kung paano pa po mapababa yung ating mga gastusin sa ating pag-aalaga, sa ating farm, sa mga, kahit ano pa po yung ating mga inalagaan. So, pwede po kayong tumawag po sa office namin, 0917-540-8887, 0939-917-2858, o kaya po message po kayo at Toby Nanotechnology. At kung meron kayong nais na magpa-formulate, base sa inyong mga materials, customize, ano na po yan, buong puso naman po kayong wini-welcome ni Miss Ana. Yes po. Yes, okay. Anytime, Monday to Saturday po, yan. Ano yung mga available raw mats nyo, kahit po medyo maliliit yan, pwede ho yan, gagawan ho yan ang paraan ng ating nutritionist. Para mas naman. makamenos. Okay po, maraming salamat po sa inyong ginawang panonood. Nag-message at hindi nag-message, salamat po ng marami sa inyo. Sa ating mga OFW po, na patuloy pong nanonood every Saturday, maraming salamat din po at mabuhay po kayo saan man po kayong panig ng mundo. Hanggang sa susunod na Saturday, Team Atobi will always continue to educate.
share, and inspire others. Bye-bye! Bye-bye! Ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi naghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang